Nasa intensive care unit si dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil sa iniindang pneumonia. Ayon sa kanya anak, hindi maganda ang lagay ng dating Senate President. Saksi si Mav Gonzalez. I heard from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. Ito ang ibinahagi ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kondisyon ni dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. I have just received a very, very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. Kasunod nito, sa gitna ng sesyon, nag-alay ng dasal ang mga senador para kay Enrile. Naka-4 na termino si Enrile bilang senador at naging Senate President noong 2008. Ang anak ni Enrile na si Katrina Ponce Enrile, kinumpirmang nasa ICU ang kanyang ama. Aniya, hindi masyadong maganda ang lagay nito. 101 taong gulang na si Enrile. Nagsilbi siyang defense minister noong administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at isa sa sinasabing arkitekto sa likod ng pagdedeklara ng martial law noong 1972. Humawak din siya ng posisyon sa gobyerno sa ilalim ng administrasyon ng mga sumunod na Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Umakyat na po sa 18 ang patay dahil sa pananalasa ng Bagyong Juan, batay sa tala ng Office of Civil Defense. Hanggang ngayong araw, patuloy ang rescue operation sa ilang bahagi ng Cagayan. Saksi si June Veneracion. Naghalo ang putik, mga piraso ng troso at mga debris mula sa mga nasirang bahay sa bahang sumalanta sa bayan ng Tuaw sa Cagayan. Sa bubong lumikas ang ilang residente, kasama ang kanilang mga alagang hayop, habang malakas ang agos sa tubig sa paligid ng kanilang mga bahay. Ay, Lord, wala na ang lakas ng agos. Wala na po yung pulungan ng baboy namin. Nagiging isla na po ang aming baryo. Lumusong sa baha ang mga pulis para masagip ang ilang residente, gaya ng lolang ito. Sa talambuhay ko, sir, ito na yung pinakamalakas na bagyo na naranasan namin dito. Mga gamit sa bahay, basa lahat, walang nailigtas, sir. Kasi yung sa loob ng bahay, sir, putik lahat, sir. Ang pagbaha sa Tuaw, bunsod ng pag-apaw ng Chico River sa kasagsagan ng Bagyong Uwan. Talagang yung mga bahay ay tinamaan ng mga troso na galing sa taas, galing Kalinga and Mountain Province. Sa barangay Barangkwag ng parehong bayan, humupa ng baha pero bakas ang iniwang pinsala ng dilubyo. Naglalakihan ng mga troso ng inalod ng pagragasa ng Chico River na humampas at sumira sa maraming bahay. Dito yung bahay namin, sir, walang naiwan kahit yung gamit namin. Tapos yung bahay namin, ginumpa ng troso, ang laki. Wala na ring babalik ang bahay ang 12 anyos sa Sizoren. Sa kabila ng hirap na inabot, nagawa pa rin niyang sagipin ang isang tuta na naiwan sa paghupa ng baha. Nanginginig po, naaawa po ako. Tapos kinuha ko na po. Matyaga namang hinugasan ni Rose Ann ang mga putikang damit ng mga anak na ilan lang sa kakaunting gamit na naisalba. Paano na kami magsisimula? Yung tindahan namin, sir, wala na. Wala na pang kabuhayan. Buti na hangiti pa kayo. Okay lang, sir. Okay lang yung ngiti. Pagsubok lang ni Lord yan. Sa panahon ng matinding sakuna, muling nakita ang bayanihan ng mga Pinoy. Dumating sa barangay ang mga gustong tumulong kahit sa simpleng paraan. Bigyan pa namin sila ng mga extra dati po natin nasusaon. Para kahit pa paano makatulong. Kita po ninyo yung level ng tubig halos hanggang dibdib na ng mga residente. Nalubog din sa mataas sa baha ang Tuguegarao City. Halos abot na hanggang bubong. Kinailangan ng magbangka ng rescuers para mailigtas ang mga residente. 20 residente ang nasagip ng Philippine Red Cross sa Tuguegarao. Sa San Fernando City, La Union, winasak ng storm surge o daluyong ang mga magkakatabing bahay sa coastal area ng Barangay Poro. Isa sa nawalan ng bahay ang pamilya Caridad. Kasi biglang lumaki lang yung tubig. Hindi namin inaasahan. Nasalanta rin ang mga coastal barangay ng mga bayan ng Santo Tomas at Agoo. Ayon sa PDRRMO, halos 1,000 bahay ang nasira dahil sa Bagyong Uwan. Mahigit 20,000 residente ang inilikas. Wala pa ring kuryente sa malaking bahagi ng lalawigan.
Dalawa ang napaulat na sugatan, kabilang ang senior citizen na nakuryente habang itinatali ang bubong ng kanilang bahay sa Agoo nitong umaga ng Linggo. Hindi rin alam ng ilang taga Dagupan City sa Pangasinan kung paano sila babangon matapos wasakin ng bagyo ang pinundar nilang bahay. Hindi nga ako makapagsalita, nasyak nga ako eh. Hindi namin nakalain na ganyan mangyari. Kala namin yung parang dati lang na bagyo. Isang gusali naman sa Kalasyaw Comprehensive National High School ang nadaganan ng natumbang puno. Ilang taga Kalasyaw ang di makabalik sa kanilang bahay dahil nasira ang bubong nito bunsod ng bagyo. Dahil po sir sa yung natumba po na sanga po na naan po yung wire ng kuryente. Siyempre sir, takot po kaming lumapit, baka makuryente po kami. Sa tala ng Office of the Civil Defense, di bababa sa 18 ang napaulat na patay dahil sa bagyong Uwan. 2 ang nawawala. Sa Tinok, Ifugao, 1 ang patay matapos mabagsakan ng mga pine tree ang kanyang barong-barong sa gitna ng landslide. 2 ang patay at 2 pa ang nawawala dahil sa landslide sa Lubuagan, Kalinga. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Sinapahan ng kaso sa Ombudsman sa Visayas ang isang kongresista at 7 mayor sa Cebu. Kaugnay po yan sa pagbiyahe nila abroad kahit paparating noon ang bagyong Tino. Ating saksihan. Pasado alas 3 ngayong hapon nang magtungo sa Visayas Ombudsman ang abogadong si Attorney Julito Añora Jr. Nagsampa siya ng kaso laban kina Cebu 5th District Representative Juke Frasco, Liloan Mayor Alju Frasco, Catmon Mayor Avis Ginoomon Leon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Todela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, at Compostela Mayor Felix Jorquinho dahil sa pagbiyahe nila papuntang Europe kahit napaparating noon ang bagyong Tino. Ang isinampalaban sa kanila, paglabag sa RA 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 7160 o Local Government Code, at RA 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. I'm not in any manner connected to any politicians. I filed this on my own judgments because I've seen the incompetence of these public officials, and it is like, I mourn with all of the victims of these typhoons. If these local chief executives are just present during the typhoon, I would not have filed this case. There is dereliction of duty here. Sa pahayag naman ni Congressman Frasco, ang reklamo raw ay batay sa erroneous assumptions o mali-maling paniniwala. Authorized official mission daw ang kanyang pagbiyahe sa London bilang bahagi ng delegasyon ng World Travel Market at aprobado ng House Speaker sa pamamagitan ng Secretary General. Nang malaman daw niyang matinding pagbaha sa Cebu, ay agad din daw siyang gumawa ng hakbang para makabalik agad sa Pilipinas. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inirereklamo. Pero ayon kay Frasco, aprobado ng Cebu Governor ang travel authority ng iba pang opisyal. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, pinaiimbestigahan ng mga lokal na opisyal na lumabas ng bansa noong kasagsagan ng pananalasan ng bagyong Tino at Uwan. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi nagustuhan ng Pangulo na wala ang mga opisyal sa panahon ng kalamidad. Una-una sa Pangulo, hindi po niya gusto. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon. At hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sa naunang panayam ng GMA Regional TV kay Cebu Governor Pamela Baricuatro, kinumpirma niya may travel permit ang mga lokal na opisyal, pero ayon kay Baricuatro, nakasalalay naman sa mga opisyal kung itutuloy nila ang biyahe o hindi. At sila raw ang may pananagutan sa kanilang nasasakupan. Samantala, umakyat na sa 232 ang bilang ng patay sa pananalasan ng bagyong Tino. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 100 ang nawawala at mahigit 500 ang sugatan. Nag-iwan din ang bagyo ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Sa Negros Occidental, Iloilo at Cebu, tinatayang aabot ito sa 600 milyong piso. Aabot naman sa 17 pamilyang naapektuhan ng rockfall sa Naga City, Cebu kahapon.
4 sa kanila ang sugatan. Ang sa LGU, isa sa tinitingnan sanhi ay ang sunod-sunod na ulan sa mga nakalipas na araw. Kasabay ng pagbisita sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang takbo ng investigasyon sa flood control projects. Nagkomento rin ang Vice Presidente tungkol sa umuugong na arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Noong Abril pa lang daw, sinabihan na ni VP Sara Duterte si Senador Bato de la Rosa na maghanda sa anumang mangyayari patungkol sa kaso nito sa ICC. Noong nabalitaan ko po na nagsalita si Ombudsman Romulia patungkol sa ICC warrant, ay minessage ko si Senator Bato de la Rosa. Nakausap ko yung anak niya, si Maki de la Rosa, at nag-refer ako ng isang lawyer na nakausap din namin noon na isang King's Counsel at nakabase yung kanilang opisina doon sa England. Ilang araw nang umuugong ang mabalitang maaaring ipaaresto si De La Rosa dahil sa naging papel nito sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsalita ang pangalawang Pangulo matapos dumalaw sa mga biktima ng bagyong Tino sa Himamaylan, Negros Occidental, kung saan halos 100,000 residente ang naapektuhan. Dito, kanya ring binatikos ang takbo na investigasyon sa mga flood control projects. Alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya, korupsyon sa ating budget, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nananagot. Puro lang investigasyon. Bukod sa Himamaylan City, pumunta rin ang Vice Presidente upang magdala ng tulong sa Binalbagan, Moises Padilla, La Castellana, La Carlota City, Bago City at sa Bacolod City. Kabudlay ka dyan, sir. Kabudlay ka dyan. Kasi tubi ang diferensya. Sobra-sobra ganyan experience nga ano. First time pa lang na ako nga nagamo bala sinaw. Pagpuli naman sa balay, among pertan sa kusina, wasak na. Tapos ng patisyo namon pagkadto sa kusina, wasak naman. Sa guro ng tubig, bala sa pressure, guro ng tubig nga porte kadasig. Kasama sa pinoproblema ng mga residente partikular sa Himamaylan ang supply ng tubig. Kadako nga isyo, no? Subong gina-rush namon kay may do water filtration machine, no? Nga dra sa patindog namon sa among regional evacuation center. Kailangan pa i-inspeksyonon ang nga potable gid siya. Sa ngayon, water rationing lang muna ang pansamantalang solusyon ng LGU. Para sa GMA Integrated News, ako si Aiden Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.